So, tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo ng ating pag-aaral sa ating Diyos. Mahalaga po ito yung atin pong ginagawa. Kinikilala natin ang ating Diyos. Kasi iyan yung prime duty ng lahat ng Kristiyano. Pangunahing katungkulan ng bawat anak ng Diyos, yung kilalanin niya ang kanyang Diyos na sinasamba. Amen. So nakita ninyo yung pinanggalingan nating buhay. Noon, nung wala pa tayo sa Panginoon, sapat na sa atin yung basta naniniwala kang merong Diyos, pero wala tayong drive na kilalanin ng ating Diyos. Yun pala ay isang malaking kasalanan, yung hindi mo ginagampanan yung Christian duty mo sa Panginoon. Kasi iyon yung sinasabi ng John chapter 17 verse 3. This is eternal life, that they may know you, the only one true God, and the Son whom you have sent. So it is our Christian duty na kilalanin natin yung ating Diyos na sinasamba. So ito pong ating ginagawa ay hindi lamang po to isang parabang academic na study, no? Hindi ito for intellectual purposes lang. Hindi ito yung para lang sa tinatawag na mental assent, yung hanggang doon lang sa isip mo. Ah, ganun pala ang Diyos, ganun pala, no? Hindi po iyon ang goal ng ating pag-aaral. Ang goal ng ating pag-aaral ay para makilala mo ng lubusan ang Diyos na sinasamba natin, ang Diyos na inihayag niya ang kanyang sarili sa kanyang mga salita, ay para ikaw ay mapalapit ng husto sa Kanya. Iyan ang pinaka-prime purpose ng ating pag-aaral. Sa bawat pag-aaral, sa bawat katotohanan na na-unfold, no, sa ating mga pagbubulay-bulay ng kanyang salita, dapat ang resulta niyan sa atin, hindi yung para bang nag-i-increase ka lang sa knowledge, kundi lalo kang napapalapit sa iyong Diyos. Ikaw ay nagiging very intimate sa Kanya. Alalahanin niyo mga kapatid, no, nung wala tayo sa Panginoon, ang layo-layo natin sa Diyos. Ang layo-layo natin. At ang nais ng Panginoon, kaya nga tayo sinugo niya, kaya nga niya isinugo ang kanyang bugtong na anak na si Jesus na matay para sa atin, para iligtas tayo, ay hindi lamang para iligtas ka sa iyong kasalanan, kung hindi mapalapit ka sa Kanya. Mapalapit ka nung very intimate, very close. Ayan ang nais ng Panginoon. At nang sa ganon, pag nakikilala mo na siya mga kapatid, ng lubusan, mapaglilingkuran mo siya ng tama. Masasamba mo siya ng tama. Hindi yung para bang umaawit ka lang ng awitin, pero wala yung diwa. Alam nyo, aminin natin yun, nangyayari yon sa church. Kumakanta tayo dahil may lyrics lang, nandiyan yung lyrics ng tungkol sa Diyos, pero hindi mo ito naiintindihan. Para bang kumakanta ka na melody lang, pero blanco yung isip mo. Wala yung heart of worship. Kaya nga yung kinanta natin napakaganda ng kantang iyon, sinasabi roon pa, ulit-ulit niyang pinaulit-ulit yung talata na, for the reason I live is to worship you. Ang gandang statement yan mga kapatid. Iyon, para bang yung sa atin, sa ngayon, para ikaw ay mabuhay, kailangan mong huminga. So, parang ganun yung pagkakilala sa Panginoon ay ituring mo na parang hininga, na ganun siya kahalaga. Kasi mga kapatid, hindi dapat manatili na tayo ay malayo sa ating Diyos. Dapat habang tayo ay tumatagal sa pananampalataya, ay lumalapit, nagiging very close tayo, nagiging very intimate, nagiging one tayo sa ating Diyos. Naalala niyo yung sinabi ng Panginoong Yesus sa John chapter 17? Father, I pray
Sabi niya unang-una, that they may be one. Sabi niyang ganon. Tayo muna, no? Kasi nagkawatak-watak tayo dahil sa ating mga kasalanan Nagkanya-kanya na tayong diskarte sa buhay. Pero ang reason, kaya tayo ay itinawag ng Panginoon para matulad tayo sa Trinity God na sinasamba natin. Kasi ang Trinity God, kita mo, no? One God and three different persons. They are in perfect harmony. Talagang complete unity, absolute union. Iisa sila. Kaya nga one God Pero tatlong persona. Yung kanilang respect, yung kanilang love, yung kanilang pag-honor sa bawat isa, walang nagbabangayan sa kanila, walang yung nagpapagalingan sa kanila. Walang ganon, walang kompetensya sa kanila. They are perfectly one. At iyon ang nais ng Panginoon, na tayo ay magiging isa tulad nila na iisa. Intindihin niyo po yun, mga kapatid. Iyan ang pinakalonging ng Diyos sa atin. Tayo ay mapalapit, maging iisa talaga sa Kanya. Maging one. Parang yung mag-asawa, kaya nga, ang mystery na mag-asawa, very, very, very important sa ating knowledge about God. Kasi kung papaano ang mag-asawa, dapat dumating sila sa punto na talagang very intimate na sila, at talagang yung kanilang union, yung pagiging isa is very, very close and tight. Ganun din ang nais ng Diyos sa atin, mga kapatid. Kaya nga, uulitin ko, hindi po ito for the sake of your intellect. Hindi lang po ito para lalong lumawak ang iyong dunong. Hindi lang po ganun yan. Kaakibat sa pag-increase natin ng knowledge natin sa Diyos ay yung ikaw ay napapalapit sa Kanya ng gusto, sapagkat iyan ang nais ng Panginoon sa atin. Yung mapagsilbihan mo siya, yung matutunan mo siyang ibigin ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa. Aminin natin, mga kapatid, wala pa tayo sa puntong ganun. Yung ating pag-ibig sa Panginoon, napaka-superficial pa. Nasa parang lang siya, parang nasa coating lang siya. Hindi pa talaga yan tumatagos ng malalim sa kaibuturan ng ating being. Pero ang nais ng Panginoon, nagtsatsaga siya na tulungan tayo sa ating kahinaan at kamangmangan. Tinutulungan niya na tayo para tayo ay maging very close sa Kanya, na matuto mo siyang mahalin, matutunan mo siyang talagang sambahin, matutunan mo siyang paglingkuran. Yan po ang pinaka-desire ng Diyos sa atin. Okay? Kaya nga, marami tayong pag-aaralan actually. This is a very long topic, yung pag-aaral po natin patungkol sa ating Diyos. So, nung last time ay na-lay down natin nag-focus tayo sa Psalms 139. Yung ang Diyos ba, nag-exist ba ang Diyos? Gaya ng tanong ng mga unbeliever. Yes. Pinatunayan natin 'yan. No, kasi ang ang presence ng Diyos o yung kanyang existence ay very abundant ang evidence. It is self-evident. Hindi mo na kinakailangan pang mag-provide ng evidence para mapatunayan mong merong Diyos, gaya ng ginagawa ng iba. Ine-exhaust nila lahat ng evidence, yung mga sa creation, sa mga ganito, sa science, ine-exhaust nila yan para makapag-provide sila ng evidence, no, sa mga tumutuligsa o sa mga nagde-deny ng existence ng Diyos. Pero hanggang saan ka magpo-provide ng evidence? Ang evidence may limitasyon yan Pwede kang magbigay ng sandamakmak na evidence sa mga unbeliever. At the end, unbeliever pa rin yan. Hindi pa rin yan maniniwala. So useless yung lahat ng evidence na naipresent mo sa kanya. Kasi sa totoo lang talaga, mga kapatid,
ang sinasabi ng Diyos patungkol sa kanyang sarili ayon sa scriptures, ang evidence ay overwhelming. It is self-evident. You don't need to prove that there is God. You don't need to prove the existence of God. Kasi talagang overwhelming yung evidence na mayroong Diyos. At ito ay tinalakay natin ito partly nung nakaraan. No? Kaya nga tayo pumunta sa may Psalms 139. Grabe yung knowledge ni God patungkol sa atin. Kilalang kilala niya tayo. Napaka-intimate ng Diyos, no? Halos yung ating buong being lantad na lantad sa kanya. Yung ating bawat component ng ating being nasa mata niya. Grabe yung na yon, yung understanding ng Diyos, yung kanyang intimacy sa atin. Hindi siya malabo. No, kaya ano ang resulta kapag hindi mo kilala ang Diyos? Tignan ninyo ha, ito ay mga kanta na-produce ng mga Kristiyano na kinakanta natin noon. At sa mga kanta na to, makikita mo na hindi pa talaga nila lubusan nakikilala ang Diyos eh. Alam mo, nung bago pa lang kaming mga Kristiyano, lagi namin kinakanta yung kantang ito. Alam ko kayo ay very familiar kayo rito. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Di ba? So parang parang kung pag noon, syempre parang very emotional tayo, feel natin, naiiyak tayo sa may kanta kasi ang ganda-ganda eh. Pero as we grow in the knowledge of God, mali pala yung kantang iyon. Why? Bakit mali yung kantang iyon? Kasi si God hindi siya remote sa atin. You don't need to invite God. You don't need to invite the Holy Spirit for He is dwelling in us. Kaya nga si Jesus ay tinawag na Emmanuel eh. God with us. Napaka-obvious naman eh, yung mga verses na yan eh. And yet tayo, because of our ignorance, kinakanta natin yon at paiyak-iyak pa tayo. Nakita nyo mga kapatid, yan po ang mga kantang iyan at marami pa ay na-produce yan. Actually, marami pa ngayon eh, na mga kanta na yung tungkol sa invitation ng Holy Spirit. Marami pang nakocompose magpahanggang ngayon. Yung mga kanta na yon ay na-compose yun ng mga taong hindi niya pa gaanong kilala ang kanyang Diyos. Hindi niya pa kilala na ang Diyos pala ay nananahan sa atin. Naalala nyo yung tinapik natin dito, yung sa the very last chapter and the very last verse ng Book of Ezekiel ay ipinakita doon yung city of God. Na ang pangalan ng city na yon ay Jehovah Shammah. Na ang ibig sabihin na ang presensya ng Diyos doon ay magpakailanpaman. Nandoon ang presensya ng Diyos, hindi siya nawawala, hindi siya remote. At tayo ay kabilang sa City of God. Naging membro tayo ng City of God. Kailanman ay hindi nawala ang presensya ng Diyos. Kailanman hindi remote si God sa atin. Tayo lang because of our ignorance, because of our unbelief, lalo na pag tayo ay nagsasuffer ng mga problema, Lord, nasaan ka? Hindi mo alam ang Diyos ay nasa sayo. Yan, mga statement yan ng ating mga kamangmangan. And we have to admit that, mga kapatid. Kulang pa talaga tayo sa kaalaman tungkol sa ating Diyos. Marami tayong mga kinakanta na mali at kinakailangan itong maituwid. Katulad na lang yung isang kanta na lagi din natin kinakanta kasi ang ganda-ganda kasi. We will crown you King forever. O, di ba? Gustong-gusto natin kantahin yan sa church. Ako, kinakanta ko rin yan dati. Pero, as I grow in faith and in the knowledge of God, mali pala yung kantang iyon. Why? Kasi si Christ, hindi siya future king. He is a present king. Nagro-rule siya ngayon sa ating kalagitnaan. At hindi tayo ang nag-crown sa kanya.
Yung kanyang sarilong mga gawa, yung kanyang tagumpay sa krus, ang Diyos mismo ang nagkorona sa kanya. Wala tayong kakayanan na koronahan ang Panginoong Yesus. So nakita niyo mga kapatid yung ating mga kamangmangan. Kaya ganyan kahalaga yung aking pong sinasabi sa inyo na gusto kong ma-embed ito sa inyong mga puso. Ang Diyos, kinakailangan natin siyang makilala para mapaglingkuran natin siya at masamba natin siya ng tama. At dahil sa mga maling kaalaman, dahil sa kakulangan ng pagkakilala sa Diyos, kung ano-anong mga haka-haka ang naglipana sa bawat churches. Ang daming mga maling katuruan, no? Kaya nga, importante ito mga kapatid. Bigyan niyo po ito ng atensyon. Ayoko pong magmadali sa topic na ito. Gusto kong himay-himayin natin ito. Actually, pwede naman natin itong tapusin agad overnight in a matter of 1 hour mahigit. Kaya lang ayokong gawin yun. Kasi gusto kong mahimay-himay ninyo at hindi lamang puro kaalaman ang maiiwan sa inyo kung hindi yung intimacy ninyo sa inyong Diyos. Yung tamang pagkamulat sa Kanya kung sino siya. Okay? Tatandaan ninyo, kinakailangan dito ma-open hindi lamang ang iyong pangunawa, kinakailangan ma-open din ang iyong puso, ang iyong buong being sa pagkakilala sa Diyos. Sapagkat pag nakilala mo ang Diyos, magiging katulad Kanya, kapatid. And that is the best thing na mangyayari sa iyo bilang Kanyang anak. Amen? Magiging, sabi nga ng Panginoon, pag hinanap mo siya, He will disclose Himself to you. Ilalapit niya mismo ang sarili niya. I-reveal niya mismo ang sarili niya sa iyo personally. Amen? Ganun po ang ating Diyos. Magpapakilala siya sa inyo dahil mahal niyo siya, magpapakilala siya sa inyo ng very intimate, personally. Kasi doon nalulugod ang Panginoon. Kaya nga sinabi niya ang challenge niya sa atin, seek the Lord while He may be found. Hanapin mo siya, kilalanin mo siya. Maging diligent ka sa pag-aaral patungkol sa Kanya. Alamin mo ang Kanyang kalooban. Magbigay ka ng time na magbasa ka personally ng Biblia. Hindi yung kontento ka na dumadalo ng Sunday, kontento ka na dumadalo ka ng Zoom Bible study, then wala ka ng ibang ginagawa para personally nakilalanin mo ang Panginoon. Hindi nalulugod ang Diyos dyan. Ang gusto niya ikaw mismo. Alam mo, mag-effort ka. You will seek Him diligently. Sinabi yan sa Hebrews chapter 11 If you seek Him diligently, He will reward you. Pagpapalain ka niya kasi doon lang malulugod ang Panginoon na talagang seryoso kang makilala siya, kapatid. Kaya no wonder, dahil nga sa kamangmangan natin, dahil sa katamaran natin na kilalanin siya, katamaran natin magbasa ng Bible, ngayon pag dumating na yung mga unbeliever, pag kinwestiyon na ng mga atheist yung iyong pananampalataya, hindi mo na alam i-defend. O, di ba? Yan yung mga problema sa atin Meron tayong spiritual laziness pagdating sa ating Christian duty na kilalanin ang Diyos. Kasi tatandaan nyo, pag meron kayong na-encounter na mga unbeliever and they are trying to i-confuse kayo sa mga inilalatag nilang issue, dapat alam na ninyo kung ano yung kanilang, kumbaga sa kartada. Alam na ninyo dapat kung ano yung baraha niya, kung ano yung ace niya. May mga hidden sa kanilang mga argument, kunyari, totoo bang nag-i-exist ang Diyos? Bakit kung nag-i-exist ang Panginoon? Bakit meron pa ring mga masasama? Bakit may kamatayan pa rin? Bakit may impyerno? Bakit? Kung talagang ang Diyos ay God of love. So yung mga ganun, dapat yun mga kapatid, maging basic na lang sa atin yun. Alam na alam mong i-defend yung faith.
Alam nyo naman kasi hindi naman talaga, yung mga taong iyon hindi naman talaga nagtatanong dahil gusto nilang makilala talaga ang Diyos eh. Ang gusto nila, itrap ka. Ikaw mismo, itrap. Ilan na ang mga pastor at mga anak ng pastor na natrap ng mga atheist, tumalikod sa Diyos. Yung iba pa, pastor pa ha? Pastor pa. Isipin nyo yan. Dahil sa kakulangan ng kaalaman, hindi na paghandaan yung mga tanong ng mga atheists. Pati sila, sa halip na sana ide-defend nila yung faith, sila pa yung natangay. Isipin niyo na, no? Yung ano na yon, yung pangyayaring iyon, nakakalungkot. Lalo na kaya yung mga Kristiyano na walang gaanong alam, mga tamad mag-aral ng salita ng Diyos. Tamad na kilalanin ng Panginoon. Paano ka i-reward ng Diyos? Gusto mo pagpalain ka ng Panginoon, ayaw mo namang gawin yung iyong Christian duty. Di ba? Hindi tayo consistent sa ating confession ng ating faith kay God. Tatandaan ninyo ang evidence patungkol sa Diyos ay self-evident. Sufficient enough. Overwhelming ang evidence. Gaya po ng ito po, balik tanaw na lang ito, no? Ito sa may Psalms chapter 19 verse 1 to 4. Mismo tumingala ka lang sa langit eh. Tignan mo yung vastness ng creation ng Diyos. Sabi nga rito, the heavens are telling the glory of God. O di ba? Ito, nasulat ito nung panahon na hindi pa advance ang science. Lalo na sa panahon ngayon. May mga telescope na tayo na grabe kung sa ano na yung nararating ng ating mga telescope at mga scientists na pag-aaralan nila yung wonders ng creation. Amazing! Noon, ang alam lang natin, ilang galaxy lang. Ngayon, natagpuan natin, billions of galaxies. Grabe! Amazing! The wonders of God. Alam nyo ba, ang heaven is expanding? Ang galing eh. And yet, ang daigdig, safe na safe siya. Alam nyo ba kaya nilagay ni God ang Jupiter o ang Moon? Pag may mga asteroid na dadaan sa atin, na sa atin tatama, hihigupin muna ng Jupiter, kaya ganyan siya kalaki. Kasi kung titignan mo ang surface ng Jupiter, napaka-chaos, ang daming mga super typhoon. Ang lakas ng kanyang magnetic field, inihigop niya yung mga asteroid bago ito tumama sa atin. Kung meron man sa buwan pupunta. Isipin mo yon, talagang pinag-isipan ng Diyos ang lahat eh. Tayo lang, only yung ating solar system ang nasa tinatawag na safe zone. Kasi alam nyo ba kung titignan nyo yung ating Milky Way galaxy, punong-puno ito ng mga poisonous gases, yung akala mo parang cloud ng ganun lang. Kung titignan mo yung galaxy natin, hindi po ordinaryong cloud yun, yun po ay mga poisonous gases. Tayo ay nasa safe habitable zone. Isipin nyo yan yung wonder na yun, ano? At doon sa may safe na habitable zone, ay makikita mo doon walang gaano yung clouds. Clear. Kaya nga tayo ganito, no, yung size ng ating sun at yung distance ng sun perfect. Yung size and distance ng moon perfect. Ang galing ng pagkakalikha ng Panginoon para lamang ang earth ay maging habitable siya. Sa atin lang meron yung ang tubig, yung hangin, yung atmosphere, perfect lahat. Grabe yung gases na nilalanghap natin. Perfect ang lahat para mabuhay ang mga species sa ibabaw ng daigdig. Wonderful. Amazing. Kaya nga pag pinag-aaralan ko ang science, talagang na-amaze ako. Magpahanggang ngayon. At pinag-uusapan pa lang natin mga planets how much more yung anatomy of man.
How much more yung mga botany, yung mga zoology, pag-aralan mo pa yung mga isda, grabe, talagang overwhelming, no? Kaya nga sabi rito, the heavens are telling the glory of God. Kitang-kita mo na sila mismo ay nag-exist dahil merong Diyos and they are declaring the glory of God. Their expanse is declaring the works of hands. Grabe itong testimony ni King David. King yun hindi pipitsugong tao ang nagte-testify dito. He was a king, a great king of Israel. Tapos ang sabi niya pa, day to day pours forth speech, and night to night reveals knowledge. There is no speech, there are no words, their voice is not heard. Their line has gone out through all the earth, and their utterances to the end of the world. O nakita nyo, grabe walang mga salita pero ay talagang, sabi ko nga po sa inyo, self-evident. Tandaan nyo po yung salitang iyan. Pag may magtanong na kini-question nila yung existence ng Diyos, ayan, self-evident, tumingin nga ka lang, tumingin ka sa sarili mo. O siguro naman, nag-aral na siya ng science. O pag-aralan niya yung science. Lahat ng iyan ay nagte-testify na mayroong Diyos, a wonderful God who created all things wonderfully. Amazingly. Amen. Isipin niyo yung mga planeta, yung araw, hindi siya umaalis sa kanyang lugar. Sino nag-hold sa mga planets? Bakit siya nakalutang? Bakit hindi siya nagko-collision? Isipin niyo po 'yan, mga kapatid. Grabe ang galing yung mga magnetic field ng bawat planets, perfect para walang collision. Ganyan po, self-evident po 'yan, mga kapatid. So ngayon, therefore, hindi dahil sa kulang ng evidence, overwhelming ang evidence. Gaya nga ng sabi ko sa inyo kanina, ang unbeliever, kahit na anong ganda ng evidence na ipakita mo, hindi pa rin niya maniniwala. They will remain unbeliever. Why? Kasi they reject God in their hearts. Yun ang totoo nun So lahat ng katotohanan na ipipresent mo, isusuppress lang nila yan. Dahil ayaw nila yan Ayaw nila nung sinasabi mo. Kaya makakarinig ka ng lahat ng mga ridicule, lahat ng mockery. Sinulat yan sa may Bible. Mga mockers in the last days. Mapapahiya silang lahat. Makikita nila yung judgment ng Panginoon. Hindi sila makakaiwas sa judgment ng Diyos. Nakakaawa actually yung mga taong iyan Kasi sila yung mga tao na talagang nilunok na nila yung kailang kamangmangan. Sila yung mga tao na talagang niyakap na nila yung kailang destruction. Alam nilang mapapahamak sila kasi hindi nangangahulugan na porke hindi nila alam yung mga katotohanan ito, absuelto na sila sa kailang mga kasalanan. Hindi po ganun yan. Pupuntahan po natin yan, mga kapatid. Ang totoo nun, mga kapatid, ay gaya ng inihayag ni Apostol Pablo, ay talagang sinusuppress na lang katotohanan. Yan ang totoo niyan. Hindi dahil sa kulang sila sa intellect, hindi dahil sa kulang sila sa knowledge, hindi, matatalinong tao pa nga yung mga nandyan Yung mga ibang mga opposition sa theology of God. Kaya nga galit na galit ang Panginoon, inihayag na ng Panginoon yung kanyang puot. Dito pa lang sa Romans chapter 1, isinulat ni Apostol Pablo, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in their unrighteousness. Hindi ba totoo yan, mga kapatid? Tignan mo to sa hanay ng mga LGBT. Bakit galit na galit sila sa Diyos? Bakit sa kanilang mga parade ay madalas mong makita yung portrayal ni Jesus Christ? Either na
lesbian siya or bakla siya. Ang daming ganyan eh. May video akong ginawa niya noon eh. Ginather ko sa YouTube. Yung iba nga pinagbubura na ng YouTube eh. Yung mga presentation nila, yung mga stage play nila tungkol si Jesus nakipag-sex kay Mary. Bakit nila binablaspheme si Jesus Christ? Bakit laging si Jesus Christ yung kanilang object ng kailang ridicule? Tanungin niyo yung mga kapatid, bakit? Bakit iyon? Kasi ano eh, gusto nilang pabulaanan na hindi totoo si Jesus. Na fiction lang yang gawa ng tao kasi alam nilang accountable sila sa kailang mga kasalanan na ginagawa. Ang taong namumuhay sa kasalanan, i-justify niya yung kanyang kasalanan. At ang palalabasin niyang mali ay yung mga taong o yung Diyos na nagsasabi sa kailang mali ang kailang ginagawa. May video po ako niyan. Minsan ipapalabas ko sa inyo. Grabe yung kailang blasphemy na ginagawa tungkol kay Jesus Christ. Lagi yan sa mga parade nila. Laging si Jesus Christ ang mockery, ang object ng mockery. Ang tanong ko nga doon, bakit eh? Bakit hindi nila i-ridicule si Allah ng Muslim? Why? Bakit Christian ay si Jesus Christ lang ang lagi lang nire-ridicule? Yan yung tanong ko eh, nakapagtataka. Nakapagtataka talaga, lalo na sa Europe, sa Amerika. Si Jesus Christ yung kailangan laging ginagawa ng stage play ng perversion. Itong mga LGBT group na to. Never ka makakita na si Allah ang kailang blaspheme. Kasi takot sila. Kasi alam nila, pag sinalaula nila yung Allah ng mga Muslim, alam nilang papatayin sila nun eh. At dahil ang Kristiyano ay siya eh, hindi siya war freak eh. Kaya ang pinagtutuunan nila ng talagang ridicule ay yung Christian faith. Ito po yung sinasabi nito. Kaya galit na galit ang Panginoon sa mga taong iyon. Na hayag yung galit ng Panginoon. Nagtitimpi lang ang Diyos. Alam nyo ba mga kapatid? Hindi dahil sa binabaliwala ng Diyos yung kanilang mga ungodliness, yung kanilang unrighteousness. Nag-set na ang Diyos ng day of judgment para sa kanila. At pinupuno na lang nila ang salop. Isang araw bubuhos yan sa kanila pag punong-puno na yung na yan, yung measurement ng Panginoon. Bubuhos sa kanila lahat ng puot ng Panginoon. Katatakutan nila ang Diyos. Manginginig sila sa day of judgment. Naalala niyo yung sa may Book of Revelation, chapter 6? Sasabihin ng mga tao, magtatago sila sa mga yungib, sa mga bato, sabihin nila, "O bato, tabunan niyo kami para wag naming makita yung puot ng Lamb of God." Nakita niyo yun mga kapatid? Isang araw makikita nila yan. Makikita, mararanasan nila. They will not escape the judgment of God. Kahit na i-deny nila ng i-deny ang existence ng Diyos, they cannot escape the truthfulness of the judgment of God. Tatandaan niyo po yan mga kapatid. Kasi they suppress the truth in their unrighteousness. Makakita ka niyan doon sa yung mga lasenggo, yung mga babaero, may kilala akong tomboy, may kilala akong bakla. Ayan. Sinusuppress nila yung katotohanan. Pinipilit nila na ang Biblia gawalan ng tao yan. Pero ang totoo nun, hindi dahil sa hindi nila kilala ang Panginoon. Hindi dahil hindi sila naniniwala sa Diyos. Naniniwala sila kaya lang kasi alam nilang accountable sila sa Diyos eh. Alam nila kasi yun, yung katotohanan iyon. Kasi kapag pinaniwalaan nila ang Biblia, makikita nila doon yung salita ng Diyos at napakasakit nun para yun sa kanila. Kaya pag ikaw ay nag-share ka ng gospel sa kanila, sasabihin nila, wag kang judgmental. Hindi mo naman sila hinahatulan eh. Sinasabi mo lang yung salita ng Diyos. Kasi ang salita talaga ng Diyos is judgment talaga for the ungodly. Pero pag magsisisi ka naman, mariligtas ka. Di ba? Yun ang katotohanan mga kapatid. Meron silang ikinukubli. Yan ang katotohanan yan. Sabi nga ng Panginoon dito, because that which is known about God
Yung mga dapat daw malaman tungkol sa Diyos, anong sabi? Is evident within them. Mismong sa kanilang buhay, sa kanilang being. Mismo yung being nila nagtestify that there is God. Takot din silang mamatay eh. Dahil alam nila, haharap na sila sa Diyos. Ilang-ilang mga atheist na yung umami ng ganyan nung mamamatay na sila. Takot na silang ganun. Nire-recant na nila lahat ng mga pinagsasabi nila ng laban sa Diyos. Kasi hindi na makakaiwas dyan. Magiging sa kanilang deathbed, sa kanilang near-death experiences, mararanasan na nila yung bagsik ng puot ng Panginoon. Katatakutan nila yung pagpikit ng kanilang mga mata. Kasi they deny and they reject Christ, the only Savior, their only hope. Amen? Because that which is known about God is evident within them. For God made it evident to them. O, nakita nyo mga kapatid, talagang maghahanap ka pa ng evidence? Ginawa na nga ni God ng evidence mismo sa being ng tao, sa inner man ng tao. Evident na. Alam nila yan. Kaya wala silang may dadahilan na. Kaya nga doon sa Day of Judgment, makikita mo doon sa may Book of Revelation, makikita mo ang tao speechless na eh. Pag umarap na siya sa Judgment Day, speechless siya. Wala na siyang katwiran. Hindi niya na kayang i-defend ang sarili niya. Kasi mismong sarili niyang being ay nagte-testify against him. Alam niyo ba mga kapatid, sa Day of Judgment, magte-testify, hindi mo na kailangan ng testigo. Hindi katulad sa mundong ito. Okay na, kailangan may testigo kang ganito. Kailangan mo ng prueba. Hindi. Si God all-knowing. Alam mo kung sino magte-testify sa atin sa Day of Judgment? Yung sarili mong being, yung mata mo, yung tainga mo, yung mga kamay mo, yung mga balat mo, yung bawat laman mo, bawat internal organs mo, ay magte-testify against you sapagkat ang katawan na ito ay sa Diyos, hindi natin ito pagmamayari. Ito ay mismong witnesses sa lahat ng kalokohang ginagawa natin sa mundong ito. Kaya nga akala ng unbeliever makakatakas siya. Hindi siya makakatakas. Wala siyang masusulingan. Nabasa natin yan sa may Psalms 139. Wala siyang pwedeng takbuhan. Wala siyang pwedeng pagkublihan. Sapagkat mismo ang kadiliman ay nagiging liwanag sa harapan ng Diyos. Sinabi pa nga rito ng Panginoon, for since the creation of the world, His invisible attributes, yung hindi niya nakikitang katangian, His eternal power and His divine nature have been clearly seen. Kitang-kita. Obvious na obvious. Being understood through what has been made. Yan mga kapatid no? Kaya nga sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, mauubos lang ang laway mo kung ikaw ay evidential ka, may mga kasing grupong ganyan mga Kristiyano, evidential. They always provide evidence. Hindi po sa lahat ng, yes, ako, gusto ko rin yun kasi ang ganda eh. Pinag-aralan ko rin yung kanilang mga point. Ang ganda yung kanilang mga evidences patungkol sa existence ng Diyos. Pero ang tanong dito, hanggang kailan? Hanggang kailan ka magpo-provide ng evidence sa mga unbeliever? Kasi yan, unbeliever yan to the end. Amen? Kasi kinukubli nila yung kasalanan. Yun yung kasi yung reason talaga doon. Kasi obviously, has been clearly seen. Yung katangian, yung hindi nakikitang katangian ng Diyos, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang divine nature, kitang-kita, sabi rito, have been clearly seen and being understood. Lahat ng tao alam yan. It is a personal testimony of God through what has been made. Ang dami-dami nagtetestify tungkol sa Diyos, sa existence niya. And then sasabihin ng hangal, there is no God. Kita mo kung gaano kahangal ang tao. Kaya nga sabi rito sa may bandang huli, so that they are without excuse. Nakakatakot ang statement na ito. Amen?
Uulitin ko, ano ang root cause ng denial ng tao sa Diyos? Kasi ayaw niya, kaya niya nire-refuse ang Diyos, kasi ayaw niya na ma-expose yung kanyang evil deeds. Kasi pag binuksan na ang Bible, ayan, hindi tayo ang nagkukondina sa mga bakla, sa mga tomboy, hindi tayo, yung salita mismo ng Diyos. Hindi tayo nagkokondina sa mga prostitute, sa mga addict, sa mga sa bisyo, yung mga gumagawa, yung mga swindler, hindi tayo nagja-judge sa kanila. Yung salita mismo ng Diyos, kasi ang judgment ay ano na, alam niyo ba ang mundong ito is under judgment na? Naigawad na ang Diyos eh. Alam niyo ba kung ano yung nalang hinihintay na lang natin? Yung final na execution ng justice. Pero yung judgment na ibigay na. Alam nyo bang kalagayan ng tao sa mundo ganito? Para tayong nasa death row. Yan, ganyan po exactly yung ating kalagayan. Tayo yung mga taong hinango lang ng Diyos sa death row at pinatawad yung ating mga kasalanan. Inabsuelto tayo ng Panginoon. Pero lahat ng tao iyan ang kalagayan. Ito pong ating nararanasan ay grace period na lang yan. Buhat kaya nga nagkatawang tao si Jesus. Alam nyo kung babasahin nyo ang book of Daniel, si Jesus Christ, the Son of Man, ipinakita na doon kung ano ang kanyang main purpose. Judgment, yung kanyang pagparito. Pero nakita natin sa actuality, nung nagkatawang tao siya, hindi niya kaagad iginawad ang judgment. Anong ginawa ng Son of Man? Inalay niya ang kanyang sarili sa ipapatawad ng mga kasalanan ng mga tao. Di ba? Yun yung ginawa niya sa unang kanyang pagpaparito. Pero sa kanyang pagbabalik, mga kapatid, kaya nga twofold, yung pagparito ng Panginoon, twofold. Sa kanyang final na pagbabalik, sa kanyang second coming na tinatawag, ay full execution of the judgment of God. Hindi na pupunta si Jesus dito bilang isang maamong tupa. Hindi po ganun yun, mga kapatid. He will manifest His majesty, His power, and His judgment. Ito pong ating nararanasan ngayon, buhat nung nag-resurrect si Jesus, magpahanggang habang naghihintay tayo kanyang pagbabalik. Ito po ay grace period. Nandito pa yung habag ng Panginoon para tawagin pa yung mga dapat maligtas. Pero yung mga unbeliever talaga, yung mga ayaw talaga, they reject the truth of God hanggang sa kailang dulo ng kailang hininga. Wala na silang excuse, wala na silang wala na silang pag-asa. Kasi ang tanging pag-asa na lang nila ay si Kristo. Wala nang iba. Religion cannot save them. Their money cannot save them. Their reputations, their power on earth cannot do anything for them. Only Christ is the only hope of every humanity. Tatandaan po natin yan, mga kapatid. Kaya nga, hindi ba, mga kapatid, tayo din ganon? Nung tayo'y tinawag ng Panginoon, ang unang-unang testimony sa puso natin, I am a sinner. Alam mo, ganyan ako noon eh. Ako wicked ako, mga kapatid. Lumaki ako sa isang masamang environment. Lumaki ako ng Las Piñas. Kami ang mga unang-unang pusher dyan. Naranasan ko yung huntingin ako ng pulis. Kaya nga dinala ako ng tatay ko sa Mindanao. Doon ako nagpatuloy ng pag-aaral ko. Pero pagdating ko sa Mindanao, nagasik ako ng lagim doon. Kasi nga, salbahe akong bata eh. Salbahe akong tao. Lumaki ako sa isang broken family. Lumaki ako sa puro masasama ang kasama ko. Mga halang ang bituka, mga labas pa ako sa kulungan. Yan ang buhay ko dati noon. Puro bisyo, puro drugs, araw-araw yan. Puro kalokohan, rambol. Hindi kayo maniniwala na once upon a time nangyari sa buhay ko yon. Pero ganun ako, mga kapatid. Hindi po ako nag-exaggerate. Ganun po exactly ako dati. Kaya kita nyo kung gaano kalaki ang habag ng Panginoon. Pero alam nyo ba, mga kapatid, may yung unang-unang taong nag-share sa akin ng gospel, I am speechless. Despite ng mga panahong iyon, ako ay pilosopo. Pinagtatawanan ko yan lahat ng mga nag-share ng Word of God.
Pero nung dumating sa akin ang salita ng Panginoon, I am totally speechless. Tapos, initial pa lang yun ha. Pagkalipas pa, lumipas pa ang mga almost a year. And then, nung pagpunta ko na rito sa Isabela, doon nadatnan ko na yung ebanghelyo talaga. Speechless ako. Para akong isang bata na sama-sama sa mga Bible study, na hindi ko nga namalaya na iniwan ko na yung mga barkada ko eh. Nagbago na ako ng landas, iniiwan ko talaga. Walang nagsabi sa akin, huwag ka makikiapid. Walang nagsabi sa akin, huminto ka ng manigarilyo. Walang nagsabi sa akin na huwag ka nang uminom. Walang nagsabi sa akin na huwag ka nang mamboso. Walang nagsabi sa akin lahat yan. Only the Word of God nagtrabaho sa puso ko. Kaya nga, ang ganda nitong, ito yung John chapter 3, verse 19 to 21. Ito po yung statement mismo ng ating Panginoong Yesus sa John chapter 3, verse 19. This is the judgment, that the light has come into the world, and men love darkness rather than light, for their deeds were evil. Yan, tatandaan niyo po yan. Bakit daw nire-reject ng tao ang liwanag? Kasi gusto nila sa kadiliman eh. Kasi sa kadiliman nga naman, malayang-malaya silang magagawa lahat ng kailang kabuktutan. Gusto nila pag yung gumawa sila ng kasamaan, yung walang sagabal, yung walang pipigil sa kanila. Eh sa atin mga kapatid, alam mo ba, no? Ito ang difference ng isang totoong Kristiyano. Tayong nakakilala sa Diyos, nakita natin yun, naging limited na yung ating mga kilos, pati salita. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Naging limited tayo. Yung salita ng Diyos, kinontrol niya tayo. O hanggang dito ka lang. Actually, yan ang law ng Panginoon. Yan yung effect ng law ng Panginoon eh. Nire-restrict tayo. O wag kang wag kang lalagpas sa may property mo. Masiyahan ka na sa may property na binigay ko sa iyo. Hindi ba ganoon, no? Wag ka na makikiapid. Masiyahan ka na sa may asawa mo na binigay ko para sa iyo para lumigaya ka. So, yun ang effect ng ng ating kaugnayan sa Panginoon. Yun ang effect ng knowledge of God. Alam niyo ba, walang nagsabi sa akin na wag kang makiapid. Automatic yan nung nabasa ko yung sa may John chapter 7, ang tumingin sa babae na may mahalin na pagnanasa, nakikiapid na siya sa kanyang puso. Sufficient na yung verse na yon para yung CCTV sa buhay ko. Naging aware ako na lahat ng kilos ko nakikita ako ng Diyos. Na-recorded pala sa Panginoon lahat ng mga activities ko. Walang nagsabi sa akin na huminto na ako na magmura. Wala. Kusa yan yung effect ng fear of God. So nakita niyo mga kapatid, kaya napaka-importanteng makilala mo ang Diyos eh. Ang isa sa mga effect kasi ng tamang pagkakilala sa Diyos, hihinto tayo sa paghabi ng kasamaan. Kaya nga ito, hindi lang po ito isang mental assent, hindi lang po ito hanggang knowledge lang. It must be translated into our being. Hihinto na ang magnanakaw, hihinto na siyang magnakaw. Ang nakikiapid, hihinto na siya sa pakikiapid. Ang mandaraya, hihinto na siya sa pandaraya. Ang mga suwail, ang mga lapastangan, ang mga unfaithful, hihinto na sila sa kanilang mga ginagawa. Kasi iyon ang trabaho ng salita ng Diyos. Ganon ang epekto sa tamang pagkaunawa sa Diyos. Nagkakaroon ka ng awareness sa kabanalan ng Diyos at nagkakaroon ka ng awareness kung gaano makasalanan itong ating katawan at nakikita mo yung mercy ng Diyos at nagkakaroon ka ng takot sa Diyos. Iyon ang mga epekto ng tamang knowledge of God. Amen po ba mga kapatid? Hindi po ba? Yung po bang sinasabi ko nararanasan ninyo? Kung talagang kayo ay na-born again, alam ninyo yung sinasabi ko. Alam ninyo yan. Kasi we receive the same Spirit. We serve the same God. So, ito yung reason mga kapatid, ayaw nilang ma-expose. Kaya nga sabi, for everyone who does evil, yung mga gumagawa daw ng masama, namumuhi daw sila sa liwanag, at ayaw nilang lumapit sa liwanag dahil
Sa takot nila na ma-expose yung kailang mga evil deeds. Malalantad kasi sila na masama yung ginagawa nila. At ayaw nila yon. Ayaw nilang mangyari yon. Kaya anong gagawin nila? Hindi totoo yung Diyos na yan. Hindi totoo yung yung Biblia na yan, gawa lang ng tao yan. Yung mga palusot na lang nila yon, mga kapatid. Palusot na lang nila yon. Tatandaan ninyo, ang evidence about God is overwhelming. It is a self-evident. Okay? Pero sabi sa may verse 21, but he who practices truth, yung talagang nagmamahal sa Panginoon, yung lumalapit sa kanyang liwanag, yung talagang ini-embrace yung katotohanan, kahit na masakit yung salita ng Diyos, ay patuloy na lumalapit sa liwanag. Hindi ba ganun ang gawa natin? So that their deeds may be manifested as having been wrought in God. Nakita natin, we receive the forgiveness of God. Binago ng Diyos ang buhay natin dahil tayo, lumapit tayo sa Diyos eh. Pinagsisihan natin yung magulo nating buhay, kinamuhian natin yung ating buhay na makasalanan. Alam nyo ba yan, isa yan sa mga production ng tamang knowledge of God eh. Magkakaroon ka ng hatred for sin. Kayo po ba mga kapatid, meron po niyan? Nagmamanifest po ba yan sa inyo, yung hatred for sin? Kasi pag iyan po ay missing element sa inyong pananampalataya, I doubt, kapatid. I doubt. Kasi iyan yung isa sa mga obvious evidence ng trabaho ng banal na espiritu sa iyo. Magkakaroon ka ng takot sa Diyos at magkakaroon ka ng hatred for sin. Amen. Amen po ba? Masyado po bang matuloy ng aking pagtuturo? Binabagalan ko pa po yan, kapatid. Amen. Kaya nga sabi nga ng Panginoon pa sa may John chapter 7 verse 7, the world hates me, sabi ng Panginoong Yesus, because I testify of it that it's evil, that its deeds are evil. Kaya pala ganun eh. Kaya pala kinamumuhian siya ng mundo kasi nag-testify siya sa evil deeds ng tao. Galit yung mga tao kasi na-expose yung kanilang mga pinagkakatago-tagong kasalanan. Na-expose. Kaya gano'n na lang katindi ang galit nila sa Panginoong Yesus. O kaya nga, sabi nga ng Panginoon, huwag kayo magtaka. Kayo na mga sumusunod sa akin, kamumuhian din kayo. Kasi pag sinare nyo ang gospel, talaga namang ma-expose yung kayo ng mga kasalanan eh. Di ba? Kamumuhian din tayo ng Panginoon. Ang naranasan ko lahat yan, mga kapatid. So, ano ang bottom line, mga kapatid? Ang bottom line nun ay talagang yung mind nila, kaya ayaw nilang kilalanin ang Diyos despite ng napakaraming overwhelming evidences. Kasi yung mind nila, sabi nga sa Romans chapter 8 verse 7, the mind set on the flesh is hostile toward God, for it does not subject itself to the law of God. Ayaw kasi nila magpasakop. Ayaw nila. At hindi rin nila kaya magpasakop. Hindi rin nila kaya mag-submit. Hindi rin nila kayang sumunod. So ang gagawin lang nila, i-reject nila. No, there is no God. Yan lang sabihin niya. Pero sa totoo lang, ayaw kasi nila magpasakop eh. Kasi isa yan sa dinidemand ng salita ng Diyos. Si Jesus na ang magiging Panginoon. Hindi na ikaw. Lahat ng bagay sa buhay mo, isusuko mo na sa Kanya. Hindi po ba ganyan ang ginawa ng Panginoon sa atin? Sinuko natin ang buhay natin sa Panginoon. Amen. So, i-reject nila yan. Kasi ayaw nila ng may sagabal sa paghabi nila ng kasamaan. Gusto nila dire-diretso. Kaya nga sabi nga rito, no, the sinner knows that God hates and condemns sin. And he exactly knows he is accountable to God for his evil doing. Alam nila yan. Kasi may internal testimony ang Holy Spirit niya sa kanila eh. He cannot bear this truth in their innermost being. Hindi nila kaya yon na i-contemplate sa mind nila na, hatulan ako ng Diyos. Hindi na kaya yon. God's judgment is like a sounding gong in his conscience. He had to silence God. Kaya nga gagawin nila, pinapatahimik nila yung conscience nila kasi inuusig sila. Pero yung mga kalyadong puso talaga, wala na. Hindi na sila inuusig ng kanyang konsensya.
Kaya nga kapatid, kung ikaw, inuusig ka pa ng konsensya mo, bonus point yan kapatid, kasi may umuusig pa sa'yo. Mas nakakatakot yung wala nang umuusig sa'yo. Amen po ba? He had to erase God from every aspect ng kanyang buhay. Kaya nga sabi nga ng hangalan, no? The fool said in his heart, there is no God. Yan ang kanyang motto sa buhay. Dahil hangal siya. Pero kitang-kita mo yung totoo ng Diyos. Sila yung mga corrupt and they have committed abominable deeds. Yan ang totoo nun. At walang isa man sa kanilang gumagawa ng tama. Mabuti sana kung dinidinay nila si God tapos tama yung ginagawa nila eh. Kaso hindi ganun eh. Kasi yun, pang-cover lang nila yun. Sasabihin nilang there is no God para hindi sila accountable sa Diyos sa kailang mga abominable deeds. Pero ano ang sabi ng Panginoon? Whether they deny God, whether they accept God, ito yung totoo nun. The Lord has looked down from heaven upon the sons of men to see if there are any who understand, who seek after God. Kita mo yung habag pa rin ng Panginoon, no? They have all turned aside together. They have become corrupt. Lahat ng tumatalikod sa Diyos, lahat ng nag-reject sa Diyos, yung kailang corruption tuloy-tuloy na. Wala na silang pag-asa. Para na silang nabubulok na mga bagay. There is no one who does good, not even one. Do all the workers of the wickedness not know, who eat up my people like they are eating bread, and do not call upon the Lord? Ano ang sabi ng Panginoon? Ang banta ng Diyos sa kanila? They are in great dread. Matatakot sila one day sa panahon na execute na niya ang kanyang judgment. For God is with the righteous generation. Nasasa atin ang Panginoon. Amen? So tatandaan po natin ang buong, kaya bakit ganyan ang tao? Kasi iyan yung ugly result ng fall of man sa kasalanan. Yung kanyang philosophy, infected. Yung kanyang moral values, infected by sin. Yung kanyang relationship, lahat. Pati yung kanyang talent, yung kanyang skills, yung kanyang mga hopes and dreams, lahat yan ay infected by sin. Man in his sin questioned the reality of God's truth. In his denial of God, he declared either God does not exist or God is dead. Dalawa lang yan. Oh, patay na ang Diyos kung talagang buhay siya. Anong ginagawa niya? Bakit wala siya sa mga panahon ng ganito? Yan. No? Either na i-deny nila si God or sabi nilang patay na ang Diyos. Kaya naging motto yan. Yan. Dami makikita mo yung slogan ng ano, God is dead. Sa California, yung, di ba? Yan yung mga ano nila, God is dead. And yet, bakit pa sila nagde-dare? Kung talagang patay na ang Diyos, bakit pa sila gumagawa ng mga ano nila? As a result, the word of man can finally become the determinative word. So, dahil nga sa denial nila kay God, yung tao na, yung salita na ng tao nagiging determinative. And man determining cause, ang tao na. Yung salita ng tao at yung tao na ang makapangyayari o masusunod, hindi na ang Diyos. Reality is man and his will in the process of becoming God. Kasi yun na, no? Yun actually, yun yung pinaka soul ng lahat ng kasalanan ng tao. He wants to be God. Tama yung sinabi, yung patotoo doon sa may Genesis. Man began to formulate his own will, his own word, and his own decree concerning the world. Kasi binubura na nila si God. Patay na ang Diyos. O ang Diyos hindi na siya nag-exist. Kaya sila na mag-determine kung ano ang mga bagay na makakabuti para sa mundo na ito. Pero mga kapatid, dito tayo magwawakas sa testimony ng Panginoon. Jesus said, "You are from below, and I am from above. You are of this world, I am not of this world. I told you that you would die in your sins. If you do not believe that I am the one I claim to be, you will indeed die in your sin." Siya lang ang tanging pag-asa ng humanity. Siya lang. Wala nang iba. Money can do nothing for us. Our
our reputations, our power, walang maitutulong yan sa face ng judgment ng Diyos. Tatandaan nyo, sa unang pagparito ng Panginoong Hesus, nag-alay siya para sa kasalanan ng sangkatauhan upang maligtas pa ang lahat ng dapat maligtas. Pero sa mga ayaw kumilala sa Kanya, sa patuloy na nire-reject siya, wala na silang pag-asa. Wala nang naiiwan sa kanila ni katiting na liwanag. Kung hindi a fearful expectation of judgment that will fall to those who hate God. Amen? So, tatandaan niyo po mga kapatid, uulitin ko po ulit itong statement ko kanina nung nag-start tayo. Ang pinaka-reason ng pag-aaral natin patungkol sa ating Diyos ay hindi para lamang na dumami ang iyong kaalaman sa Diyos. Kung hindi, lalo mo siyang makilala, mapalapit ka sa Kanya ng very intimate, upang matutunan mo siyang katakutan, paglingkuran, mahalin ng buong puso, buong kaluluwa, at mapag-alayan mo siya ng iyong buong buhay. Ang pinakamahalaga mga kapatid ay yung habang nakikilala mo ang Panginoong Diyos, ay lalo kang nagsusumikap na maidala sa kanyang paanan ang iyong mga mahal sa buhay. Dahil nakilala mo ang Diyos eh. Alam nyo, marami na akong kilalang mga Kristiyano. Ang tatagal na sa mga church. But they cannot win their children. Yung mga mahal nila sa buhay. Why? Kasi hindi naman na nila kayang ipaliwanag kasi ang Diyos eh. At kulang din sila sa kaalaman sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, ito po yung aking pangwakas na admonition sa inyo. Kilalanin niyo ang Panginoon. So that you can testify about Him. At mawin ninyo ang inyong mga mahal sa buhay. So tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na buhay, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Purihin ka, Panginoon, sa iyong kagandahang loob sa amin. Sa iyong pagtsatsaga sa amin na kami turuan ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, na kami ay patuloy mong inaabot upang kami ay mapalapit sa iyo intimately. Pinagtsatsagaan mo kami na turuan ng iyong mga salita upang makilala ka namin ng lubusan. Patawarin mo nawa kami, O Lord, sa mga laziness namin. Sa mga panahon na ayaw naming magbasa ng Biblia, sa panahon na kinakaligtaan namin even ang mga gawain na pinag-uutos mo sa amin na dapat kaming dumalo ng mga gawain. Patawarin po kami, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga sins of omission, mga negligences sa aming mga duties. Be merciful to us, Father God. And help your people, Father God, na mag-increase sila at maging diligent sila in seeking you. Maging diligent sila in knowing you, Father God. That you are the only one true God. And Jesus Christ, your only begotten Son. Father God, bless us tonight. At salamat po sa lahat ng tinanggap namin buhat sa iyo. Bless your people, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, paki-open po ang inyong mga camera. Yan. Kaya po, yan, 50. Kasing iba may nalalaglag kanina. Yan, thank you po, mga beautiful faces, mga lingkod ng Panginoon. Salamat sa inyong pakikinig, no? Sige po, smile po tayo para meron po tayong record sa archive. Yan, isa pa po, saglit lang po Isa pa po. Yan, next screen. Yan. Praise God, thank you po. Sige po, maaari nyo na pong i-close ang inyong mga camera. Ate Che. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Napakasarap makinig ng salita ng Panginoon sapagkat habang tayo ay nakikinig ng kanyang mga salita ay nag-aapoy ang ating mga puso.
at ang Panginoon ay nagtuturo at nagpapakita ng liwanag niya na kagilagilalas. Salamat muli sa Panginoon. Salamat Pastor muli sa pagtsatsaga sa amin. At tulad nga po ng sinabi ni Tita Iya nung nakaraan po ay sa mga may gusto pong mas malinawan o may mga katanungan, ito po ay ini-encourage na mag-PM na lang po kayo kay Pastor Jess at hindi na po natin magagawang makater po yung ating mga questions dito po mismo sa ating Zoom. So, PM na lang po kay Pastor Jess at kayo po ay entertain naman po ni Pastor sa inyong mga questions. So, I think, Pastor, pwede na po tayong mag-closing prayer. Amen. Sino po ang Amen. magko-closing prayer? Tawagin ko na po ang aking better half, Brother Rodel. Sige po tayong lahat ay manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos sa gabi pong ito, Ama. Lubos po ang aking pasasalamat una po sa lahat, Panginoon, na naunawa namin, Panginoon, mga salita mo. Nagpakilala ka po sa amin, Panginoon, kahit po, O Diyos, na kami hindi karapat-dapat, Panginoon, ang bawat isa po sa amin. Ngunit niloob mo, Ama, na kami po tinawag mo, higit po sa lahat, Panginoon. Pinagkalooban at tinawag mo kaming maging iyong anak, Panginoon. Sa kabila, Lord God, ng aming mga kasamaan, sa kabila, Lord God, ng aming mga kahinaan, Panginoon. Sa kabila, Lord God, ang aming mga kasalanan. Ikaw ay, Panginoon, ay nagtiis, Panginoon, nagtiyaga po sa amin. Kaya nga po, lubos po ang aming pasasalamat na iginawad mo sa amin ang iyong banal na Espiritu Santo upang maunawaan po namin ang iyong mga salita sa aming buhay. Lord God, yan po ang isang malaking pasasalamat po namin na kinahabagan mo kami, kinaawaan mo kami, Panginoon, sa bawat nakikinig, Panginoon, sa oras pong ito. Lord God, salamat po na sa bawat bansa, Panginoon, na aming naaabot, Panginoon, na yung mga salita ay kay kumikilos, gumagabay, Panginoon, nagpapaunawa ang iyong banal na Espiritu Santo sa buhay ng bawat isa po sa amin. Sa bawat mga lingkod mo, Lord God, ay pinapasalamatan ka namin, Panginoon, na maunawaan namin, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, sa gabi pong ito, Lord God. At maibahagi po namin, Panginoon, sa mga nangangailangan, sa mga tao, Panginoon, na anak mo rin, O Diyos. Salamat po ng marami, malulahati ka at maparangalan sa buhay po namin, Panginoon, sa bawat araw ng aming buhay ay malugod ka, Panginoon, sa amin at paparangalan namin ang dakilang pangalan ng iyong anak na aming Panginoong Yesus. Yan po ang dahilan, Panginoon, kung bakit mo kami tinawag. Ayon sa iyong purpose, ayon sa iyong pagkatawag po sa amin, ay ikay aming lulhatiin, dakilain sa buhay po namin. Salamat po sa gabi pong ito. Ito pong aming dalangin. Sa pangalan lamang ng iyong anak na aming Panginoong Yesus ang pasasalamat. Amen. Amen. Mga kapatid, meron po akong huling announcement. Hihingi po uli ako ng pasensya sa inyo. Kasi sa next Sunday po, wala po kami rito. Ihahatid po namin yung aming apo na mag-aaral sa may Baguio. Kaya po hingi po uli ako ng pasensya na wala po tayong Zoom Bible Study next week. Okay, pero ilang po. Tapos sa sunod, tuloy-tuloy na po tayo niyan. Okay po. Amen God po, bless you Pastor. po. God bless po. Thank you po. God bless po. Salamat po sa lahat ng mga nagpunta, sa mga pastors na nakiisa po sa gawain nito. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. Advance Happy Monday po sa lahat! Amen. Shalom.